Attention mga Filipino senior citizen, suspended NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano, ilang buwan na nga lang ba ang natitira sa suspension at makakabalik pa ba ito? Paano na ang NCSC ngayon? Yan ang ating pag-uusapan. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng ating mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Pag-uusapan natin ngayon ang suspended na NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano. Ano na nga ba ang status ng investigation at makakabalik pa ba ito? At paano na nga ba ang NCSC kung sakaling hindi na ito makakabalik? Yan ang ating pag-uusapan mamaya-maya. Pero kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay inanyayahan kita i-click ang ating subscribe button na nasa baba. O yung kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay niyo po sa all para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Mabalik tayo dito sa investigation sa suspendidong NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano. Kung inyo pong natatandaan, sa mga nakaraang buwan ay pinananawagan ng 5 NCSC commissioners itong si Attorney Franklin Quijano na isang NCSC Chairman na bumaba sa pwesto bilang chairman ng NCSC dahil nga po sa aligasyong korupsyon, aligasyong kapabayaan sa tungkulin, grave misconduct at iba pang seryosong aligasyon mga ka-vlogs. At matapos nga pong nagkaroon ng press conference ang 5 commissioner ng NCSC para nga sa panawagang pagbitiw sa pwesto ng chairman ng NCSC, ay naglabas po ang opisina ng Malacanang ng 90 days suspension order laban dito sa nasabing NCSC chairman. So ang Office of the President po ang naglabas ng suspension order, hindi po DILG, sapagkat ang NCSC or the National Commission of Senior Citizens ay nasa ilalim po ng Office of the President. Kaya naman, noong July 12, nalathala po sa PhilStar, na ang naturang suspension ay effective immediately once na natanggap po ang order. At ito nga po ay nalathala sa PhilStar mga ka-vlogs na 90 days or katumbas ng 3 buwan na suspension ang pinataw dito sa NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano para nga bigyang daan ang investigasyon, para bigyang daan ang pagkaroon ng masusing investigasyon kung talagang merong pruweba, kung merong batayan, kung merong makikitang ebidensya na nagpapatunay na talagang merong nagaganap na korupsyon, merong nagaganap na kapabayaan sa tungkulin itong NCSC chairman. At ang pinaka mabigat na akusasyon dito mga ka-vlogs ay yung paglustay ng milyones na pera na hindi daw na gamit sa tamang agenda nito. So isa yun sa mabigat na akusasyon laban dito sa NCSC chairman. So sa ngayon, since July 12 nga po ang nalathala ito sa PhilStar, ang 90-day suspension. So ngayon po ay August 12 na tayo. Isang buwan na po ang nakaraan matapos nga po itong patawan ng 90-day suspension. Ibig sabihin, meron pang natitirang 60 days suspension mga ka-vlogs, or 2 buwan pa ang aantayin natin para malaman ang resulta ng investigasyon kung guilty or not guilty, kung may batayan or walang batayan
ang naturang mga akusasyon. Well, anyway, kung hindi naman po guilty itong NCSC chairman, ay makakabalik naman ito sa pwesto. Pero pag guilty naman, no, I believe ay meron pong mga legal actions, no, administrative order ang ipapataw nito sa NCSC chairman na si Attorney Franklin Quijano. So malalaman natin yan probably by the end of October, no, by first week of November ay meron na tayong makikitang resulta sa naturang investigation. Sa mga nagtatanong kung paano na nga ba ngayon ang NCSC, gayong walang tumatayong NCSC chairman, huwag mag-alala mga ka-vlog sapagkat andyan naman po ang ating 5 commissioners na siyang pansamantalang gagabay at mamamahala muna sa NCSC mga ka-vlogs. Well anyway, hindi pa naman po nagkakaroon ng transisyon or paglilipat, pagsasalin ng pamamahala mula DSWD to NCSC sapagkat ina-expect natin itong mangyari by next year pa, 2025 mga ka-vlogs. So para sa ating mga senior citizen dyan, huwag mag-alala po ha, kahit po suspendido ang NCSC chairman ay andyan naman po ang ating mga commissioners at hindi naman po naapektuhan ang integridad ng naturang ahensya. Hindi po naapektuhan ang mga nakalatag na mga programa, no, ng ating NCSC para sa ating mga senior citizen. At sa katunayan nga dyan, patuloy po ang paghihikayat ng NCSC at patuloy po tayong nananawagan dito sa ating YouTube channel para sa lahat ng mga senior citizen na hindi pa nakaregister sa NCSC database. Abay, mag-register na po kayo mga ka-vlogs ha. Sa mga hindi pa rehistrado, ang website po ay ang www.ncsc.gov.ph. Sa ngayon po, nasa 6.1 million mahigit na po ang nakarehistro sa NCSC database. So patunay lamang yan na everyday ay nadadagdagan po ang bilang ng nagpaparehistro sa NCSC, no? Kasi target talaga na 12 million yung mariregister dito mga ka-vlogs, no? 12 million na mga senior citizens. So kahit na paano, no, ay everyday ay nadadagdagan ang naturang bilang ng mga rehistrado. Kaya magpa-register na po kayo mga hindi pa naka-register, no? Ulitin ko, ang website ay ang www.ncsc.gov.ph. And sa mga rehistrado na, no, okay na po yan, antay na lang po tayo ha, kasi sa ngayon ay padako na tayo sa last quarter ng 2024 at by 2025, alam nyo, magsisimula na yung 10,000 na cash gift or cash incentive para sa mga may edad 80, 85, 90 at 95 years old. Magsisimula na yan siya next year kasi kasama na yan sa pinondohan for 2025 national budget. So, mahalaga talaga na mag-register lahat ng mga senior citizen. May pensyon or wala, no? May kaya or wala. Sapagkat lahat po yun, walang pinipili ang 10,000 cash incentive mga ka-vlogs, no? At syempre, andyan pa rin po ang ating 100,000 for centenarian senior citizen and ang ating 1,000 pesos per month social pension for indigent senior citizen. At kung papalarin at makalusot sa Senado ang universal social pension, abay lahat ng senior citizen 1,000 piso po bawat buwan ang inyong matatanggap. Kaya naman po, panawagan natin sa ating Senado na suportahan ang naturang Universal Social Pension Bill na nasa hanay na po ngayon ng Senado. Suportahan at aprobahan, no? Para pamaskong handog na din po para sa ating mga senior citizen bago pa man matapos ang taong 2024. So, uulitin ko po ha, sa mga nagtatanong ano na ang kalagayan ng NCSC ngayon. No, as of today, August 12, 1 buwan na po ang nakaraan, suspendido ang ating NCSC chairman. Pero mag-alala kasi matatapos na ito ngayong October 12, no? Possible at may resulta na ito. Sa ngayon po ha, patuloy lang talaga ang pagpaparehistro sa NCSC database. Sana'y naging gabay
ang video na to kahit paano ay napag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman po sa pagiging senior citizen. At bago ako matapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga nais maging miyembro, ayan po ang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo ding i-like ang video na to. At kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.